pagkatapos ng lunch hour sa business section ng Quezon City. Nagpapahinga ang pagod na si RJ Montes sa kanyang pribadong tanggapan. Bukas ang harapan ng puting shirt nito at tinanggal ng milyonaryo ang kurbatang suot. Nakasandal ito sa swivel chair at nakataas ang mga paang ipinatong sa mesa nito. Kararating lamang nito mula sa Amerika at may jet lag pa ito. Naiinis din si RJ dahil tila walang magawa ang staff nito kundi konsultahin ito halos lahat ng bagay. Hindi nito maintindihan kung bakit tila kulang ang disposisyon ng mga ito. Nilagok nito ang whiskey mula kopitang nasa harapan at tila nag-init ang lalamunan nito sa paglunok ng likido. He sighed and closed his eyes briefly. Nakakapagod din na magpalakad ng multi-million peso company single-handed sa loob-loob nito. He smiled grimly. He was an achiever, having clawed his way from the slums to the top of the business world. He trampled on anything and anyone who tried to get in his way. He felt only half alive. Pero ano ang mangyayari sa kanya? Ang lahat ay routine work na lamang. He wondered where all the excitement had gone, the challenges, the risk. It was all too easy now. RJ sighed wearily at ipinikit nito ang mga mata. Balak niyang umidlip sandali. But his eyes fluttered open as the phone on his desk rang. Inignora ito ni RJ pero patuloy ito sa pagring. With a muttered curse, inabot nito ang receiver. Hello? Iritadong asik ni RJ. Kahit ano pa ito, hindi siya lalabas sa kanyang pagpapahinga sa opisina. Nasa ospital si Joel RJ, na aksidente ito at maluwa ang kalagayan. Ang pabulong na tinig ng ina ay naghatid ng lamig sa buong katawan ng milyonaryo. Parang pinipiga ang puso nito habang nakikinig sa iba pang sinasabi ng ina. At sikmura parang sinipa ito sa habang nakikinig sa paghikbi ng nasa kabilang dulo ng kawad. Finally, nagsalita si RJ. Pumunta ka na sa ospital, mama. Tinatagan nito ang tinig pero gumaralgal pa rin. Susunod na ako doon. Nanginginig ang kamay na ibinalik ang receiver sa cradle nito. Sandaling muling sumandal sa swivel chair nito si RJ at tumitig sa siling ng kanyang tanggapan ngunit tila hindi niya nakikita ito. Then he drained his glass of whiskey at inilapag ang kopita sa ibabaw ng desk nito. Dinampot ang jacket at lumabas na sa kwarto. Natyampuhan ni RJ ang matinding traffic. Dumilim ang kanyang muka, pati na ang mood nito. Mahigpit niyang nahawakan ang steering wheel na parang sinasakal nito ito. Wala sa sariling nilampasan nito ang red line ng isang intersection. Mula sa likuran ay napansin nito ang sumisirenang motorsiklo ng isang traffic policeman. Sumenyas ito na tumabi si RJ. Shit. Bulong nito na maitabi ang sasakyan at nakitang papalapit ang traffic policeman. Pero napalunok ang pulis nang bumaba ang tinted window ng kotse ni RJ. Saglit pinagmasdan nito ang milyonaryo. Magandang hapon po, Mr. Montes. Naging apologetic ang tinig ng pulis na makilala ang nagmamaneho. Ano po bang problema? He titled his cap in respect. Naningkit ang mga mata ni RJ. Nagmamadali ako. Papunta akong ospital. Gusto ba ninyong bigyan ko kayo ng escort? Tumango ang milyonaryo. Dalian mo lamang sa Good Shepherd Hospital. RJ rolled up the window and he restarted the engine. Sa loob ng wala pang kalahating oras, dumating siya sa hospital entrance with sirens whirring. Pagkatapos bumaba ang tinted window ng kotse nito, kinawayan ni RJ ang escort na pulis. May iniabot ito dito na pera at nagpasalamat. Then, he entered the hospital building, making his way towards the intensive care unit. RJ felt sick physically nang huminto ito sa harap ng ICU dahil alam nito kung sino ang nasa loob. Ilang saglit itong nag-alinlangan lumapit, taking in the smell of disinfectants and death within the confines of the hospital. And then he pushed the door and entered. He stood in frozen silence with clenched fists as he stared helplessly at the face of his only brother. Anger seared his heart. Napakabata pa ni Joel para mamatay. Huminga ng malalim si RJ at ipinikit ang mga mata. Sinikap nitong pawiin ang matinding puot na nag-uudyok ditong magwala. Bigla nitong naalala ang babaeng naging dahilan ng lahat ng ito. Isang walang pusong image model na higit na nagpahalaga sa kanyang modeling career kaysa sa damdamin ng nobyo. The need for revenge consumed his whole being. He would find this girl. Pagbabayaran nito ng mahal ang ginawa niya kay Joel. Hindi nito siya mapapatawad. May kamay na dumantay sa balikat ni RJ na ikinagulat nito. Anong nangyari dito, John?
Matalik na kaibigan ni RJ si John at kabilang na ito sa kanilang pamilya. Kababata nito, ito way back the gutters where he was born. Katuwang sa lahat ng lupos si John at isinama ito ni RJ kahit saan ito makarating. Nagkamalay na si Joel, natutulog nga lamang. Inginuso ni John ang pasyenteng nakaratay sa kama. Muling pinagmasdan ni RJ ang kapatid. Napakaputla nito. Anong sabi ng mga doktor? Maraming dugo ang nawala dito, pero maliban sa mga sugat at pasa, wala daw namang malubhang pinsala ito sa katawan. Under observation pa ito pero nalampasan na nito ang critical stage. Pero naka-plaster cast ang isa nitong binti. Nabalian yata ng buto sa may bandang tuhod. Damn! Baka mapilay ito pagkatapos. Pero buhay ito, RJ, at dapat tayo magpasalamat sa Diyos. Ito ang mahalaga sa lahat. RJ sighed wearily. And then, narinig niyang ibinulong ni Joel ang pangalan nito. Kuya RJ? It was a weak whisper as Joel's eyes fluttered open. His usual smiling eyes were dull and lifeless as he looked up at his elder brother. Huwag munang gaanong magsasalita. Hinawakan ni RJ ang isang kamay ni Joel na walang nakakabit na dextrose. Pumalong ang luha sa mga mata ng pasyente. Bakit hindi ka nag-ingat pag mamaneho, Joel? I was thinking of her. Hindi ako mabubuhay kung wala siya. That's something stupid, RJ blurted back. She means everything to me. Masuyong hinaplos ni RJ ang noo ng kapatid. Gagaling ka, Joel. Huwag mo muna siyang iisipin. His voice was hard and determined. Hindi nito maaaring pabayaang mamatay ang kapatid. It was as simple as that. Joel smiled weakly and then lapsed into sedated sleep. Tumayo si RJ at sinenyasan si John. Tumistensya sila sa kama. Iyong babaeng tinutukoy ni Joel. Kilala mo ba siya? Tanong ni RJ. Aha. Nakita ko na minsan siya sa kotse ng kapatid mo. Anong klaseng babae ito? Maganda siya, RJ. Ayon kay Joel, isang commercial model ito. Model? Kaya naman pala. RJ sneered. Paano ba nakilala ni Joel ito? Sa pagkakaalam ko, nagkakilala sila sa isang dating game na bahagi ng isang noontime show sa television. Sumali yata dito si Joel at ito ang napili ng babae para makadate. Ipinamusa ni RJ ang mga kamay at palakad-lakad ito sa kinatatayuan nilang space. Alamin mo kung saan nakatira ito, ang modeling agency na humahawak dito, and everything you can find about her na juicy bits of information. Okay, pipilitin ko, RJ. Salamat. Ang mama nga pala, narito kanina habang nasa emergency room si Joel hanggang sa madala ito sa ICU. Pero pinauwi na ng doktor ito para daw makapagpahinga. Inihatid ko na ito sa inyo. Masyado na kitang inabala dyan. Walang anuman ito. Tandaan mo, malaki ang naitulong mo sa aking pamilya mula nang magsimula kang umasenso. Sino ba ang magtutulungan kung di tayo rin? Anong gagawin mo ngayon, RJ? Kakausapin ko yung doktor na in charge kay Joel. Aalamin ko kung ano magiging resulta ng kalagayan ni Joel. Pagkatapos ay kailangan bumalik na ako sa opisina. Huwag mong iiwan si Joel, John. Bantayan mo muna ito hanggang hindi ako nakakabalik. Sisikapin kong umuwi na maaga. Areglado. Muling pinagmasdan ni RJ ang kapatid bago ito tuluyang lumabas. Hindi maintindihan ni Janice kung bakit kinakabahan siya. Nakakunot ang noon niya habang iniisip niya si Joel. Pinagbagsakan siya ng telepono ng binata kaninang umaga na magkausap sila. And since then, she had been worried about him. Alam ni Janice na nasaktan niya ng labis si Joel. Sinikap niyang maging maingat sa pakikipag-break up dito pero palagi siyang binabara ng binata. Ayaw pakinggan ni Joel ang sasabihin niya, kaya na-postpone na pakikipaghiwalay niya dito. Pero kaninang umaga, nagawa ng dalaga na sabihin dito ng diretsahan na kumakalas na siya sa kanilang relasyon. Hindi na kasi niya matagalan ang pagiging womanizer ni Joel. Ang pagka-irresponsable nito. Besides, feel ni Janice na malayo pa ang mararating niya sa kanyang modeling profession. Sumisikat pa lamang siya. Out of more than 100 applicants, siya ang mapalad na kinuha ng isang modeling agency para maging model ng bagong set of cosmetics na nagsisimulang maging mabilis sa market ng beauty products. Sumikat ang Touch of Venus beauty products na lumabas ang TV commercial nito with Janice Villa as the image model. Napakahusay mag-project ng 21-year-old na dalaga with her alluring beauty.
She was a mixture of innocence and sophistication. Slim and tall with a pair of long, shapely legs, she moves with natural grace. Pero ang standout asset ng dalaga para mag-qualify itong image model ay ang satin, flawless complexion niya na creamy white and soft. Kapipirma lamang niya ng kontrata with her agency. Ipopromote nila ang Touch of Venus beauty products sa Canada at nakatakda siyang umalis sa susunod na linggo. Sa makalawa ay patungo sila ng Boracay for pictorial. Nagpa siya siyang kalasan si Joel Montes nang malaman niya kay Jenny ang ka-share niya sa pag-upa ng apartment na tinitirhan na Joel was trying to flirt with her. Isa ring model si Jenny pero medyo bold ang line nito. Model ito ng isang brand of nighties and bra. Sinabi nito kay Janice that Joel made several passes at her pero hindi bumigay si Jenny dahil may boyfriend itong Hapon at ngayon ay nasa Japan ang dalaga. Tila magpapakasal na sila doon ng boyfriend nito. Sa totoo lang, hindi naman gaanong matindi ang damdamin ni Janice kay Joel. Nadala na nga lamang siya sa pagiging malambing ng binata, sa pagiging thoughtful nito at masayang kasama. At inakala niyang hindi din gaanong daramdamin ni Joel kapag kumalas siya dahil alam ni Janice na maraming nakareserbang babae ito. Pero nang sabihin niya dito na nakikipag-break na siya over the phone, there had been a note of desperation sa tono ng binata na noon lamang narinig ni Janice. Nagsumamo itong bigyan ng isa pang pagkakataon at nang magmatigas si Janice, ibinagsak ni Joel ang telepono. Mula ng mga sandaling iyon, a kind of worry and apprehension nagged at her. Sinubukan ni Janice na muling tawagan si Joel para alamin kung okay ito. Sumagot ang Montes Incorporated kung nagtatrabaho si Joel bilang isa sa mga accountants. Tapos ng commerce ang nag-iisang kapatid ng may-ari ng kumpanya na si RJ Montes Incorporated Development and Construction Empire na pinamumunuan ni RJ. Isang engineer ang kuya ni Joel Montes, multimillion ang isang. Mr. Montes, please. Ani ni Janice sa telephone operator. I'm sorry, pero lumabas na po si Mr. Montes. Anang sumagot lamang. Gusto ninyo makausap ang sekretary nito? Nakagat ni Janice ang kanyang mga labi. Hindi na, aniya. Tatawag na lamang akong muli. Naroon pa rin ang kaba sa dibdib niya nang ilapag niya ang receiver ng telepono. She wished it could have ended na magkaibigan pa rin sila ni Joel. Wala namang malalang pagkukulang sa kanya ang lalaki, pero wala siyang choice kundi maging brutally honest dito. Naidasal na lamang niya na sana ay maunawaan siya ni Joel, makalimutan nito ang tungkol sa kanilang dalawa. Nang pauwi na si Janice kinabukasan ng gabi, isinandal niya ang nananakit na likod sa letter ng taxing sinasakyan. She sighed. Naging backbreaking ang modeling job nung araw na iyon. Napagod siya sa mga takes and retake, ang pagpapalit ng makeup and outfit, at nangawit ang panga niya sa kakangiti sa harap ng kamera. Nakita niya ang kanyang refleksyon sa nakasarang salaming taxi. Nakalaylay hanggang sa kanyang balikat ang maitim at makintab niyang buhok, framing her heart-shaped face na mala porselana sa kinis, her lips full and soft, her high and delicate cheekbones, at napakaganda ng mga mata. At napakaganda na kanyang mga mata, a bright and dazzling black. They shone from her white face like black sapphires. Napakaganda ng gabi. May full moon sa langit at nakasindi pang lahat ang mga ilaw sa mga kabahayang nadaraanan ng taxi. Maganda din naman na Maynila sa gabi. At last nakauwi din siya after a very tiring day. Pakipara na ho dito, aniya sa tsuper ng taxi. Binigyan niya ng tip ang taxi driver dahil bagong sweldo siya at magandang kanyang mood. Taos na nagpasalamat ang taxi driver. Salamat, Ineng. Alam mo, kapag ganitong kabilugan ng buwan, gumaganda yata ang kalooban ng ilang tao. Anito, Janice smiled, turning to walk to her apartment's gate. Ngunit napansin niya, isang bagong model na black Mercedes-Benz ang nakaparada sa kabilang tabi ng kalye. Naitanong niya sa sarili kung sino may-ari nito. Parang wala sa lugar ito sa middle class na neighborhood na iyon ng lungsod. Marahil ay may kapitbahay siyang may mayamang kaibigan. Naisip ni Janice. Itinulak niya ang gate patungo sa kanyang apartment, pero tumigil ang dalaga halfway patungo dito. May premonition siya na may nakamasid sa kanya. Naningkit ang mga matang hinagod ng tingin ng dalaga ang kapaligiran. Gusto niyang malaman kung sino o ano ang inaakala niyang naroon.
at naaninag niya ang dark, tall shadow sa doorway ng kanyang apartment. Sino yan? Inilakas niya ang tinig para matakot kung sino man ang isang potensyal na salaring nandun. Kumabog na malakas ang puso ng dalaga. May nagsindi ng lighter at may nakita siyang mukha na naliwanagan ng ningas. Napaurong si Janice. Saglit niya napagmasdan ang madilim na anyo ng mukha ng isang lalaki with a heavy-lidded narrowed eyes. A harsh face with chiseled structure. A strong firm mouth clamped over the end of a cigarette. Ikaw si Miss Janice Perez, hindi ba? A deep husky voice asked. Kung alam ng estranghero ang pangalan niya, hindi naman marahil ito'y rapist. Sana ay kanina pa siyang sinunggabayan nito. Anong kailangan mo? Tanong niya. The stranger stepped out of the shadows. Ikaw ang kailangan ko, Miss Perez. Hindi umalis sa kinaroroonan si Janice. Kung tungkol ito sa aking trabaho, iminumungkahi ko makipag-ugnayan ka sa aking agent. Ngumiti ang lalaki and Janice's blood ran cold. Gusto kong ako mismo makakita sa merchandise. Anito, nanigas ang katawan ng dalaga. Ano sa palagay mo? His gaze roamed slowly over her slender curves, sliding back to her face. Ayos lamang, he answered. Her eyes glittered with sudden irritation. Gusto na niyang pumasok sa loob ng kanyang apartment ngunit nakaharang sa daraanan niya ang estranghero. Excuse me, aniya. A hand closed over her wrist. Gusto kitang makausap. Malamig ang tinig ng lalaki. Tungkol sa ano? Tungkol sa isang taong malapit sa ating dalawa. Pwede bang sa loob tayo mag-usap? Hindi tungkol sa modeling ang sadya mo dito, ano? Sino ka ba at paano mo nalaman ang pangalan ko at tirahan? His smile frightened her. Alam kong lahat ang tungkol sa iyo, Miss Perez. Pero sino ka nga ba? His eyes held hers. Ang pangalan ko ay RJ. RJ Montes. Hindi makapaniwala na patitig siya sa kausap. Namilog ang mga mata ni Janice, dazzling with her brilliant black against the pale moonlight. Kapatid ni Joel? Hindi mo ba napansin ang pagkakahawig namin? His tone was sarcastic. Hindi kayo magkahawig. He looked nothing like Joel. Palangiti si Joel, chinito at maputi. His face was smooth, unlined, and he looked boyishly young. Magaspang ang mukha ni RJ, carrying the harsh reality of his childhood. Bawat line sa tanned face ng lalaki ay nagpapaalala sa ruthless na ginamit nito para makaalis sa squatters para maging isang pinakamayamang negosyante ng bansa. Bakit ka narito? She asked suddenly. May kinalaman ba ito kay Joel? Sabihin mo sa akin kung may nangyari dito. Interesado ka ba? Of course, ngunot ang noo ni Janice. Gusto kong sa loob tayo mag-usap. Ininguso ni RJ ang pinto ng apartment. Natigilan si Janice pero alam niyang hindi aalis ang panauhin hanggat hindi niya ito'y pinapatuloy at pinakausap. Tahimik na sumunod sa kanya si RJ. Simpleng may mga bulaklaking cushion ang furniture ni Janice sa munting living room ng kanyang apartment. Bulaklakin din ang mga kortina sa mga bintana. The apartment had a summer feel, bright and warm. Alam mo bang ginulat mo ako? Inis na tanong niya sa bisita na noon ay nakatayo sa gitna ng living room. Ipagpauminhin mo. Sana huwag ka masyadong magtatagal. Kailangan kong matulog na maaga dahil maaga akong gigising bukas. Para magtrabaho? Ito lamang ang talagang mahalaga sa iyo, hindi ba? I have to earn for a living. Her eyes flashed bright back. Habang nag-aagaw ang buhay ng aking kapatid, ang tinig ni RJ ay tila hagupit sa katahimikan ng living room. Nanigas ang katawan ni Janice. Bakit hindi mo ba alam ito? He studied her with hard, brooding eyes. Hindi. Nanayo ang lalamunan ng dalaga, her eyes wide with shock. Humit-hit ng kanyang sigarilyo si RJ dahil parang tissue na basta mo itinapon ng isang lalaki kapag hindi mo na kailangan. Palagay ko ay hindi mo naisip ang kapatid ko. Samantalang walang nasa isip nito kundi ikaw. Hindi totoo iyan. Sinubukan ko itong, tama na. Walang mahalaga sa iyo kundi ang iyong modeling career. Kumalas ka sa kapatid ko dahil gusto mong sumikat. Winasak mo ang infatuated heart nito pero you did not care. Gusto ko sanang manatiling kaibigan si Joel pero, Miss Perez, na-aksidente ito pagkatapos mong tapusin na lahat sa inyong dalawa. He drove like crazy, thinking of nothing else but you and the pain you inflicted on him. Janice stared at him in shock with fear gripping her heart. Namutla ito at napaawang ang mga labi. Anong kalagayan ni Joel ngayon? Bulong niya through lips that were deathly pale. RJ studied her for a moment. Nasa ospital, sa intensive care unit.
Nagre-recover na ito matapos maging kritikal ang kondisyon nito. Hindi ko alam ito. Napaupo ang dalaga dahil nangangayod ang kanyang katawan. Kung malalaman ko lamang na ganoon katindi ang naging reaction nito sa breakup namin, sana ay ano sanang ginawa mo? Lumipad ka sa tabi nito? Hindi ako maaaring maniwala sa'yo. Lalo nangatog si Janice sa marahas na pananalita ni RJ Montes. She had been fond of Joel. Hindi naman tamang basta siya huhusgahan ng nakakatandang kapatid nito samantalang hindi naman siya ganoong kilala nito. Bakit niya ginawa iyon? She managed to ask. Come on, Miss Perez, huwag mo sabing hindi mo alam kung bakit gusto na ni Joel na mamatay. Hinagod siya ng tingin ng lalaki. Hindi nga kung alam ko, hindi na kita tatanungin. Nababaliw ito sa iyo at alam mo ito. Pero wala kang pakialam at ibinasura mo pa rin ang kapatid ko. Nakagat ni Janice ang pang-ibabang labi. Matagal ko nang sinasabi kay Joel na tapos na sa amin ang lahat. Paulit-ulit. Pero hindi nito naiintindihan. Idinaan sa biro ang lahat. Hindi na mahalaga ito ngayon. Gaano katagal bago ka makapag-empake? Ano? Hindi siya makapaniwala sa kanyang narinig. I ask you how long it would take you to pack your things. Iyon na nga ang narinig niya. Naningkit na rin ang mata ni Janice. At bakit ako mag-iempake? Nagkaroon ng katahimikan habang nagkatitigan sila. Naramdaman ni Janice ang kanyang pusong tumitibok in shock against her breastbone. Dahil sasama ka sa akin, sa aming tirahan. Are you crazy? At bakit ako sasama sa bahay mo? Dahil ikaw ang dahilan kung bakit may nangyari kay Joel. Umiling siya. Hindi maaari. Nakapirma na ako ng kontrata with my modeling agency at nakatakda akong pumunta sa Hong Kong next week. Sa makalawa, may pictorial ako sa Boracay. May rehearsal pa ako bukas. Madedemanda siya ng kanyang agent na si Bob Sanchez kapag hindi siya sisipot sa kanyang mga assignment. Napakatagal bago na iset ng agent ang deal na ito. Kailangan sumama ka sa akin ngayon. At saka mo na lamang tawagan ng agent mo o puntahan ito. Ano ba nangyayari sa'yo? Hindi ako basta-basta makakaalis ng biglaan. At saka kung saan mang ospital naroon si Joel, pwede ko naman siyang dalawin at hindi ko kailangang magpasama pa sa iyo. At bakit pa ako mag-eempake para lumipat sa tirahan mo? Dahil hindi 1 o 2 araw ka lamang mananatili sa piling ni Joel, Miss Perez. Mula sa ospital hanggang sa bahay namin dito, dadalhin ko ang kapatid ko sa summer house namin sa probinsya. Kasama ka din doon dahil aalalayan mo si Joel hanggang sa tuluyang gumaling ito. Wala akong pakialam kung magkakatuluyan pa kayo o hindi na. All I want is for you to be beside him habang nagpapagaling ito. Marami akong dapat asikasuhin bago pa ako makasama sa isang malayong lugar. May trabaho ako na ang bahala dito. Siguraduhin mo lamang na handa ka na by lunchtime bukas. Humakbang si RJ palapit sa dalaga. Nagbabanta ang anyo nito. Kapag wala ka dito, hahanapin kita kahit saan ka punta. At tinitiyak ko sa iyo makikita kita. Napatayo si Janice. Kapag hindi ako tumupad sa aking pinirmahang kontrata sa agency, hindi na makakakuha pa ng trabaho mula dito. Models had to be professional at kailangan tumupad sa kontratang pinirmahan. Lalo na sa tulad kong wala pa namang pangalan. Kapag ibinitin ko ang aking agency, they would have me blacklisted. Malas mo na lamang. Ni walang simpati sa tono ni RJ. Wala ka palang puso sa mga taong tulad ko na mawawala ng trabaho. Kung ako ang tatanungin, dapat ay sasakalin na lamang kita. Pero kailangan ka ni Joel at ang buhay nito ay nakasalalay sa iyo sa pagkakataong ito. Kailangan ka nito para gumaling at titiyakin kong makakamtam nito ang kagalingan. Nakalimutan ni Janice saglit si Joel dahil sa galit sa kapatid nito. Alam mo bang hindi mo ako maaaring piliting sumama sa iyo kung ayaw ko? His smile was chilling. Hindi nga ba? He ran his eyes over her slowly. Natitiyak kong malalaman mong kaiba ang aking mga paraan ng pagpapasunod. Kung kinakailangan kalad ka rin kita all the way para sumama ka sa akin, gagawin ko. Naiintindihan mo? You would not dare. Oo, magagawa ko ito, Miss Perez. Pero ipinapayo kong huwag mo akong hamunin. Huwag ngayon o kahit kailan. His tone was menacing. Nangatog si Janice na tila binuhusan siya ng yelo. Hindi siya makasagot at tinitigan na lamang niya ang kaharap with furious rage. Pinigil niya ang sarili dahil gusto niyang pukpukin ito. RJ turned. Magandang gabi, anito. Turning his head to look at her over his shoulder. Hanggang bukas ng 12:00 ng tanghali. As the door closed behind him, pinato ito ni Janice na isang flower vase, smashing it into tiny fragments and the crash echoing through the empty living room. Mula sa labas ay narinig niya ang ugong na engine as RJ Montesillo drove off into the night. Napaupo si Janice na nanginginig pa.
Kaawa-awang Joel sa loob-loob niya. Her heart went out to him. Kinutuban siyang something was wrong. Naramdaman niya ang sense of desperation ng dating kasintahan, ang katawan. Tila naging shock para sa kanya ang biglang pagkakilala ng kapatid nito. She had heard about RJ of course. Sino ba naman ang hindi? Pero maganda ang image na naipoproject ni Joel tungkol dito, suggesting both hero worship and a good friendship. Inaasahan niya ang isang higit na matatag na lalaki, but someone more like Joel, hindi isang cold and arrogant stranger. Hindi niya naihanda ang sarili sa impact ni RJ Montes. His personality held the stamp of ruthlessness. His lean body held a threat of sexual violence, which made her insides clench with fear and excitement. RJ was dangerous, powerful man. Hindi siya halos nakatulog ng gabing iyon. Nasa isipan niya ang magkapatid na Montes habang biling baliktad siya sa higaan. Magkaiba ang impact ng bawat isa sa mga ito sa kanyang damdamin. Si Joel na nakaratay sa kama nito sa ospital made her want to cry out for him. RJ's cold arrogance made her want to cry louder with anger. Madilim-dilim pa ay nagbihis na si Janice. Nagsuot siya ng kulay blue na sedang bestida which fitted her body exquisitely. Pinituhan siya ng mga lalaking nasa harap ng gusaling kinaroroonan ng kanyang agency. Magulo at walang kaayusan ang maliit na opisina ni Bob Sanchez. May mga halamang nalalanta na sa windowsill. Nagkalat ang mga papeles kung saan-saan. The wastebasket overflowed with paper cups. Ikaw, ani Bob, nang bumungad siya sa pintuan. Pumasok ka. Payat and energetic ang manager ng Star Talent Agency. Bob Sanchez was tall and lanky with unmanageable curly hair. Humpak ang mga pisngi nito sa haggard na mukha na naging resulta ng kakakayod nito at hindi pagkain sa tamang oras. His nervous tension ate up everything he eats. Minatanggap akong mahalagang tawag, anito as he eyed her ominously. Dalawa ito to be exact. Hindi na nagulat si Janice, parang alam na niya kung tungkol saan ang tawag na iyon. Ang una ay galing sa bago nating kliyente, ang Springtime Beauty Shop. Halos magwala ang mga ito nang malamang hindi ikaw magiging model nila para sa bago nilang produkto. Janice sighed deeply. Alam ko, at tila nahuhulaan ko kung sino ang pangalawang tumawag. Si RJ Montes, agarang sabi ni Bob.